Ayan yung may iron pillar dito. Ito yung kulay niya parang mainit pero malamig siya. Ito ayun yung mga binibenta nila. All Muslim products. So nakasakay na naman tayo ngayon sa rickshaw. Pinag-wait niya tayo dito. Ang ganda. Bakit parang ang mahal naman dito madlang people? Dati pwedeng maglakad-lakad dyan pero ngayon may harap. Mahatma Gandhi dito siya nag-spend ng last few days niya. Diyan pala ata. Hello guys! I'm back again with another video at ngayon mag-explore na po tayo ulit dito sa India at ito po, meron po tayo in-avail dito na tour, okay? So, ngayon pa lang sabihin ko sa inyo na yung link ng tour na to is nasa ibaba and also, kung gusto nyo gamitin yung tour na yan, you can use my code PaulIvan5 off para magkaroon kayo ng extra 5% off discount, okay? So, okay, let's go. I-explain ko na sa inyo. Ang tour na in-avail ko ngayon, nabasa nyo naman sa title, ang video na to is all about exploring New Delhi, di ba? Pero, yung tour po na to ay in-avail ko na 3 days and 2 nights siya. Okay? So, 3 days and 2 nights siya naglalast. Like, included na dito lahat. Included na dito yung mismong transportation, included na dito yung tour guide, yung driver, ganyan. Kasi, what do you call this? Hindi ko kayang mag-DIY. Alam ko, nakikita nyo sa mga previous vlog, is nagdi-DIY ako. Kaya lang kasi for me, ito kasing India is dream country to visit ko. But, hindi ganun kalakas yung loob kong mag-explore alone, lalo na solo travel ako. Like, meron akong mga napapanood, tulad ng kaibigan natin na si Francis, napaka-tapang niya. Pero ako, parang hindi ko kayang mag-solo travel. Okay? I mean, mag-solo travel na i-DIY ko, nakasakay ako sa mga train, yung train na aside from metro na maganda, yung mismo mga sasabit-sabit ka, parang hindi ko pa kaya yung ganun. Ito pong tour na to ay medyo pricey siya, okay? So, yung presyo is ilalagay ko dito sa screen. Ayan. So, yung presyo nakadepende sa'yo. Kung ilan ka yung pupunta o kung pupunta kang mag-isa, okay? So, since ako mag-isa, ang presyo ng tour ko is 15,909, okay? So, medyo pricey siya, di ba? Pero, kung tutuusin, lahat nandito na. Lahat sa tour na to, nandito na. Pipikapin ka dito sa New Delhi, dadaling ka sa New Delhi mismo, iikutin ka. Tapos, after nun, dadaling ka sa Agra. Tapos, pipikapin ka sa Agra. Tapos, sa Jaipur. Ganun naman. Tapos, ibabalik ka dito sa New Delhi ulit. Okay? Disclaimer, kapag ka magbubook kayo ng tour na to, is, guys, kailangan meron kayong hotel ng Agra, Jaipur. Tapos, syempre, itong New Delhi kung nasan tayo ngayon. Okay? Kasi, hindi ko nagawa yun. Kasi, ang nangyari ay, ako po, ay akala ko, like New Delhi, pupunta na Agra, tapos babalik ng New Delhi, tapos New Delhi, pupunta naman ng Jaipur, tapos babalik ng New Delhi. Hindi pala ganun. Like, iiwan ka nila dun sa Agra sa hotel kung saan ka nag-check-in. So, kailangan meron kayong dalawang hotel pa dun, which is mura lang naman yung mga hotel sa India, kaya huwag kayong mag-alala. Like ako, kahapon, kagabi lang ako nag-book pang Agra, tapos pang Jaipur. So, makikita nyo lang sa mga susunod na video yung mga iba nating tutuluyan, okay? Ngayon, napakadami ko na sinasabi. Sasabihin ko naman sa inyo yung itinerary, okay? So, first day ng tour, kasi 3 araw tong tour na to, which is parang feeling ko worth it na yung 15,000 na yun. Sabihin natin 5,000 per day. Pwede na rin yun. So, ang first day natin is New Delhi. Pupuntahan natin yung Old Delhi, New Delhi, visit Red Fort, Jama Masjid, Chandni Chowk, Qutub Minar, Humayun Tomb, Indian Gate, Lotus Temple, and President House. Actually, ito yung mga ibang pupuntahan natin ngayon. Napuntahan na natin kahapon. Pero it's okay. At least makapag-picture tayo ngayon kasi hindi ko siya napuntahan kahapon. Okay? Tapos, yung day 2 is Taj Mahal, Agra Fort, Fatehpuri, Sikri. So, all about Agra naman yung part na yan. Tapos, yung day 3 is Jaipur, which is local sightseeing tour today. Visit to Fort, City Palace, Jantar Mantar, or also known as Observatory, Hawa Mahal, and Jal Mahal. Okay, so yun. Tapos, sa day 3, babalik na kayo nila dito. Okay? So, pwedeng ang gawin nyo is mag-book kayo ng hotel nyo sa New Delhi ng ngayon. Tapos, Agra mamayang gabi. Tapos, Jaipur sa kinabukasan. Tapos, babalik kayo dito. Ganyan. O, kung gusto nyo makatipid, ganun. Kaya lang ako kasi nabook ko na to. Nabook ko na to ng buong araw ko dito sa New Delhi. Okay? So, wala na akong choice. Iiwan ko na lang mga gamit ko dito. So, ngayon, let's go na. Meron pa ba akong mga nakalimutan sabihin sa inyo na facts? Napakahaba na ng intro ko. Pero at least, aware kayo. Okay? So, let's go. Ikutin na natin ang New Delhi. Intayin na natin mag-pick up sa atin dahil 9 o'clock a.m. ang pick up time. Okay? Let's go. Oo nga pala, since iniintay ko yung mag-pick up sa akin, gusto ko lang i-share sa inyo tong new accessory kong nakita sa Lazada. So, ayun guys, tignan nyo. Diba? Ang cool. So, ito po, yung accessory ko na to. Natutuwa ako kasi itong kunyaring phone ko, merong ganyan, merong sabita, tapos nakaganyan. Kasi syempre, mamaya biglang mahablot sa atin. At least kapag mahablot, nakaganyan siya. So, napakatibay niya guys. Like literally, ayan, natigan nyo, matibay siya dito. Plus ito, napaka
high, what you call this? Basta napaka-tibay. Tapos, gusto ko pa yung color niya kasi black, na may white, di ba? Tapos, ito, meron pa akong accessory isa. Sa solo traveler, kailangan natin yung stand na yan. So, ayan. Tignan nyo, napakaganda ng stand na to. If ever, kapag kayo, magmumukbang kayo, magbibideo kayo ng sarili nyo, naka-stand lang yan na ganyan. So, very okay siya. So, ito po ay MagSafe. So, pwede nyo siyang tanggalin na ganyan. So, yun, gusto ko lang i-share sa inyo na very, very need to kapag ka magta-travel kayo, lalo na kapag ka dito sa India. For safety purposes, ito, bumili kayo. So, yung product link ilalagay ko sa ibaba. And also, kung hindi naman kayo mag-i-India, pwede nyo naman bilhin to para sa mga ibang pupuntahan nyo naman. Kahit sa Metro Manila lang, madami mga nakahablot dyan. So, pwedeng doon kayo gumamit nito. Okay? So, yun lang. Hintayin na natin si Kuya Tour Guide. Ang tagal niya kasi. Grabe naman, 9 o'clock yung pick up. 8:20 pa lang. Ako pala maaga. Okay guys, dumating na ang ating driver and tour guide na si Amir. Hello Amir! Say hi to the vlog! Ayan, okay. So tignan nyo, yung mismo sasakyan natin ngayon, ang ganda. Like, iba kasi yung mga sasakyan dito sa India, but it's good. Look, come on. Pumunta na tayo. Wow, medyo mainit-init dito ngayon. So, how long is the tour for today? Full day. Full day. And how many hours from Delhi to Agra? 4 hours. 4 hours, okay. Thank you. Ang layo pala ng Agra, guys. Like, parang nagpunta na ako ng Nueva Ecija to Manila. O mas malayo pa, Batangas. Ewan ko. Pero at least, ngayon alam na natin, akala ko parang Tarlac at Nueva Ecija lang, ganung level. Hindi pala, mas malayo pala, guys. Nakakatuwa, ang ganda, guys. Ang ganda ng kotse. So, ayan o, tignan nyo. Ito yung itsura. Though pinakikita ko lang, hindi ko alam baka nag-iisip siya kasi maliliit talaga yung mga kotse dito. Pero ito, okay siya. Like parang sa Pilipinas lang, parang Vios or something, parang ganung level. Though hindi ko alam kung ano yung brand kasi hindi naman ako car enthusiast. Okay guys, so ang first stop natin ang Qutub Minar. And alam nyo, yung entrance dito ay 600 rupees kapag ka cash kayo at kapag ka foreigners kayo. Pero kapag ka naman magka-credit card kayo, ATM is 550 rupees. Usually, di ba mas mahal nga dapat yung credit card kasi may fee yun. Pero hindi. Okay lang. So, ayan. Siya ang tour guide natin. So, Qutub Minar. What's your name again? My name is Pankaj. Pankaj. Ayan, Pankaj. Okay, Qutub Minar. Let's go! And actually dito, usually kapag ka sa mga fees, iba yung Indian price at iba yung foreigner price. Separate yung Indian tapos foreigners. Not that one. Where is the Okay, sorry. Okay. Let's go. So, may x-ray. Hello. Yan, papunta na tayo doon. And actually, ito yung sa mga gusto kong puntahan, isa ito. Kasi nakikita ko siya yung parang malaking ano na yan, malaking estatwa. Medyo kukunti lang yung tao. Ito lang yung term ko, hindi pala estatwa. Yung parang isang malaking nakatayo, ganun. Okay, so andito nga tayo ngayon sa Qutub Minar. So, ayan. So, kung nakikita nyo yung nasa likod ko na yan, sikat yan actually sa TikTok and sikat yan sa mga ibang uling platforms. At itong Qutub Minar na to, ang gumawa nito is Afghan. So, tinanong ko nung ano ni Afghan, mga tao pala yun sa Afghanistan. So, yung mismo mga leader doon ay ginawa itong Qutub Minar at ito ay 72 meters yung taas at alam nyo, isa to sa mga talagang World Heritage Site dito na talagang pinupuntahan ng mga domestic tourists, tapos mismo mga foreigners. At alam nyo din ba dito, before, nagkaroon ng accident dito which nakapatay ng 45 people dahil pumanik sila doon sa taas. Like dyan sa taas. But now, hindi na pwede pumanik, kaya dito lang tayo sa baba. And napakaganda nito kasi isa daw itong tower na to sa nagsisymbolize ng friendship ng Afghanistan and ng mismong Indian people. Grabe, hindi pala sa akin nakatapat. Nakakatuwa dito. Napakadaming squirrel dito, guys. Way out of topic yun. Pero nakakatuwa. So ngayon, let's go explore natin yung mismong area. Ang ganda. What's Imam? Imam is the head of the Muslim community. Oh, this one. The Christian have a Papa, in Hindu we have Pandit. The Muslim have an Imam. Imam. This is from the 14th century. There is a tomb of the Imam. So, yung parang Pope sa atin, Imam pala sa Muslim. And sa Hindu, what in Hindu? Pandit. Pandit. Okay. Here you can see the calligraphy from the Quran. Wow. Quran. I know Quran. Yeah. Let's go inside. Yeah. The Imam. But in real, the body is just buried 10 feet down. 10 feet down. Here is only the replica. Replica. Okay. Here you can see. This is called the Mihrab. Mihrab is word from the Arabia, which means the gate for the heaven. Gate for the heaven. Yes. So the people are sitting here and do the prayer in the memory of the person who buried in front of them. Oh. And this is always facing to the south. South. And you know why south? Because of Mecca? Yes. Ha. Because of the Mecca. Galing natin, guys. We're good. And pumapasok na tayo. Let's go! Grabe, ang laki pala talaga, no? Like parang bloke-bloke talaga. Wow! Talagang malaki. Building yan eh. Magtaka ako pagka mapayat yan. Ayan, no? As you can see, guys, ayan yung gate doon sa mismong Qutub Minar. But,
Hindi na siya binubuksan ngayon kasi nagkakos nga siya ng something. So, ang dami mga turista dito. Pero parang dito sa mismong lugar na to, ako lang ang hindi nila kalahi. Lamig naman dito. Dapat pala dito sa likod ng tower tumatayo para masilong-silungan man lang. Alam nyo, to be honest, dito kasi sa mga weather maps ngayon, sa mga weather apps pala, I mean, is sinasabi dito may heat wave daw, ganyan, mainit daw. Pero grabe, nagmula po tayo sa pinakamainit na lugar sa Pilipinas na nakikipagtalo sa Tuguegarawang Cabanatuan City. Na-train po tayo dyan. Parang Cabanatuan lang siya. Parang 40 degrees, ganun lang level. Ayan, tignan niyo may iron pillar dito. Though, in-explain ni Kuya kung ano ibig sabihin yan. Pero kasi hindi ko kasi naintindihan. Ang bilis niya magsalita. So, ayan o, nakikita niyo to. Itong open area daw na to ay open lang daw talaga siya dahil dito nga daw sa India napakadami daw season. Meron daw bumabagyo, meron daw may summer, which is ngayon, may winter, may spring, may autumn. Ganon, kaya ganon. Ganon dito sa India daw. Kaya open area daw. Tapos ito daw, pagpamayari ito ng Hindu government. This one. This is from to the Hindu. Hindu, okay. Ni-play nila yung ano natin, yung content natin. Naiya ako kasi pinalo nila ako. Okay, so ngayon, nandito na tayo ngayon sa Jama Mosque, tama? Ay, right? So, this was built by? Shahjahan. So, yan. So, ngayon papasok tayo dun sa loob kasi magsisimula na daw silang magdasal. Kaya, para hindi natin maistorbo, unahan na natin ang mga madlang people dito. So, yan. Wow. Oh, there's a, what do you call this? Water there. Water tank, the people are washing their hands and legs before entering to the mosque. Okay. And the people do the prayer. Today is the Friday. Friday, okay. Jama is also word from the Arabia, which means Friday. Friday. So every Friday there is a huge meeting after the half hour. Oh, so our day is very timely. Yes. So, is it okay not to wash hand there? No. Oh, it's okay. Okay. Okay lang na hindi magkamay-kamayan doon. Grabe, yung init dito papa-intense, madlang people. Kakatuwaan naman. I'm so happy na puntahan na natin to. Para tayong mga napupunta sa mga Saudi, ganyang level. Lucky guys. Ito pala yung itsura. Kasi mga nagdadasal sila dyan. So doon yung imam. Naalala niyo kanina, tinuro niya sa atin. Meron daw nakalibing doon sa... Nakalimutan ko na una natin pinuntahan pero lalagay ko dito. Yung merong tower. So doon nakalibing yun. Ay hindi yun. Buhay pa yun. Ibig ko sabihin yung namatay na bago siya. Doon nakalibing. Yan. Buti pa dito malamig. Doon yung kulay niya parang mainit pero malamig siya in person. Very good, very good. Grabe, nagbayad tayo dito ng... How much is the entrance again? I forgot. 300. Ayan. 300 rupees. Ever pag pumunta kayo dito, 300 rupees yung babayaran nyo. Again, doon sa tour na in-avail natin, hindi kasama yung entrance fees. But kung tutuusin, kung kukambitin ko sa utak ko, grabing super helpful na talaga niya. Kasi mismong dadali na kayo kung saan-saan. Tapos at the same time, is yung transportation, guys. Hindi na kayo mag-need mag-Uber, ganyan. Plus, doon mismo sa pagpunta nyo sa Agra, pagpunta nyo sa Jaipur, is malalayo pala yun, mga 4 hours, ganyan. So okay lang din. Very hassle-free. So if you want hassle-free experience, feel free to book the tour na meron ako and yung link nasa ibaba. And also, you can use my code PaulIvan5 to get extra 5% off discount. Ayan, madlang people. Maraming madlang people dito. Okay, bababa tayo. Uy, kuya, nakapaapa ako. Bababa na tayo. Ay, wow. Oh, that's the carpet. That's the handmade carpet. Machine made. Okay. So, ayun yung mga binibenta nila. All Muslim products. Muslim products. Those are all the garlands and the rosary. Rosary. We have rosary too in Catholic. I'm Catholic, yeah. Catholic. Okay, I thought we will walk barefoot there because my shoes is there. Looks like the one that we went. Grabe, madlang people. Kakaano ko lang, kakapaputi ko lang eh. Tapos nagbibilaran na naman tayo dito. Grabe, bilaran naman yan. First time ko nga lang bumili last month ng Kojic. Nagka-Kojic ako. Tapos bigla na naman tayo iitin. Diyos ko Lord. Nagaganyan sila para ma-wash ang lahat ng kailangan ma-wash. So they are washing their feet and their legs for what purpose? To go inside there. To go prayer, they always need to wash their hands and legs. Okay. This is the rituals. This is the religious things what to do. Okay. I'll take you around 4 here. Okay. Here is the full with the people. This is full. Every Ramadan. Yes, and those 2 gates are used because this is for the local people Local. in 17th century. But that gate looks like the gate in Taj Mahal. Yeah, the same. The same. You've been to the Taj Mahal or you're going? No, only vlog. I only watch vlog. Ayan, palabas na tayo. Ang bilis naman. Tapos na yung 300. Ang bilis. Okay, susutan natin yung sapatos natin. At pupunta ulit tayo sa Spice Market. Then, sasakay daw tayo ng rickshaw. Which is, sinakyan na rin natin yung kahapon. So, pwede palang, wag nyo na i-book yung kahapon if ever kung gusto nyo. At isahang book na lang. Kasi dadaanan din naman pala natin. Wala kasi yun sa itinerary. And, kasama pala siya. Ayan, so nakasakay na naman tayo ngayon sa rickshaw.
And we're going to Spice Market again. Ayan. Pagka napunta tayo sa Spice Market, which is very trained na tayo simula sa mga nangyari kahapon, kailangan nating takpan ng ating ilong dahil maghahatsingan at mag-uubuhan na naman tayo doon. Okay? So at least binigyan tayo ng pagkakataon na bumalik doon dahil guys, kahapon hindi ako nakapag-video doon ng pang TikTok at pang Instagram. Ngayon gagawin natin yun. Ayan, tignan nyo. Grabe. Ngayon lang ako nakadaan dito kahapon, hindi ako dumaan dito, madam people. Napaka-siksika naman dito. Naghahanap ako ng manggugupit actually. Kasi di ba sikat yun sa social media. So ngayon, naghahanap ako ng ganun kasi hindi pa ako nagpapagupit. Nakahaba pa na po. So siguro sa mga susunod na araw, magta-try tayo. So guys, nandito na naman tayo sa Spice Market. At grabe, mapapasabak na naman tayo mga madlang people. For the atching na naman to. Sayang naman kung di natin pupuntahan, binayaran natin to, di ba? Sayang. Kailangan natin i-push. Pagbigyan nyo na kung a-atching ako dito So pinabibili niya ako dito. Gusto ko daw bumili. Pero ayokong bumili. Hindi ko naman alam kung paano gamitin mga yan. Alam ko lang asin. Sightseeing lang pala. Ayan, pinag-wait niya tayo dito. Feeling ko naman safe kasi pinag-wait tayo Gusto ko sana pumasok doon. Yan, ngayon. So natapos na tayo dun sa area kanina. Kung saan tayo sumakay sa parang bike. Ngayon kakain na tayo. Kasi tinanong nila ako kung nagugutom na ako. And sinabi ko nagugutom na ako. So, ayan. Nasa daanan tayo. Though parang sa mga iski-iskinita tayo dumadaan. Pero okay lang. Malamig daw dito at may aircon, which is that's what I like. Bakit naman tayo nagbibliban naman ito? Legit pa to. Ayoko nang gusto. Alam nyo, so far, parang ang bilis ng mismo nangyari ngayong araw. Like, parang ang bilis. Simula kanina umaga hanggang dito. Though may mga entrance fees na binayaran, pero okay lang. And hindi na tayo nagpunta dun sa gusto nating puntahan na pintuan ng bansa nila. So yung English ilalagay ko dito. Hindi ko na sinabi o sasabihin na salita nila kasi baka mamaya maintindihan nila. Pero parang isa yun sa gusto kong puntahan pero hindi na natin napuntahan. Kaya okay lang din naman pero sayang. Isa yun sa gusto kong puntahan Isa sa mga rason is dahil hindi daw pwede ang kotse doon sa loob at kailangan pa maglakad ng 2 kilometro para makapasok doon. Which is hindi nga pwede doon sa sakyan. Plus kami o sila, pati ako din naman iniinitan. Mainit daw kasi talaga which is true. Okay, so dito tayo sa Connaught Clubhouse. Hello! Hello! Okay. Wow, ang ganda. Bakit parang ang mahal naman dito, madam people? Ayun. Ang lamig, like literal. Kaya umorder tayo sa food nila. And I think kasama ko kasi siya. So feeling ko isa siya sa mga aking bibilhan. So, itong quick bite. So, ayun yung presyo. 655. Ayun, usually 655 lahat. Tapos dito naman, ayan, 595. Tapos ito, 655. Parang gano'n nagkalaro yung mga presyo ng lahat, Okay siya, So, medyo may kamahalan itong dinala sa atin dito. Tapos, ayan, ito, halata, parang meat siya, chicken, di ba? At least, makakatikim na naman tayo ng ganyan. Tapos, ito ay, ayan, 1,215. May mga sabaw-sabaw. Ay, parang masarap to, mushroom and truffle, 345. Tapos, ayan, salad. Tapos, dim sum. May burger, nice. Wala, yun lang, ala silang mga baboy dito. Puro mga chicken, ganyan. Tapos may pa-pizza, may pa-pasta. So if ever kapag same kayo ng tour na inabil sa akin is dito kayo kakain. Dito niya kayo dadalhin. Hello guys! So dito ako ngayon sa kainan dito sa kung saan niya ako dinala. At tinatry niyo tong ating Cosmo Packet. So, ayan. You can show the view to them. Yeah. So dito makakita kayo ng mga iba't ibang mga kainan, very foreigner friendly. Yeah. Okay guys, so dumating na yung ating food. So ito, meron tayong drink dito which is ito yung Oreo shake nila. Nakalimutan ko yung presyo niya. Pero aside from that, umorder din ako nitong truffle. May mushroom and truffle something. Wow. This one. Okay. Tara, kumain na tayo. Grabe, madami pala yung in-order ko. Kaya pala mukhang mahal. Okay, let's go. Kumain na tayo. Ayan. So ngayon, kumuha na muna tayo. Ilagay na muna natin to. Tapos, kumuha tayo ng rice. Ang dami. This one, kahi ki kebab. Later. Sir, this is Indian food. Later. Okay. आप टेंशन मत लो. So ngayon, try na natin. Ito ang kanilang curry. You can get here if you want. Yes, definitely. So, tikman natin. Parang lahat sa Pilipinas. This is taste like curry in the Philippines too. Yeah. I'm expecting, what do you call this? More spicy or more spice. But it's the same. Pagkalasa lang guys, medyo creamy siya ng bahagya. And yung mismong lamb niya, ngayon lang ulit ako kakain ng lamb. Or di ko alam kung nakakain na ako before. Na-ano siya agad, nadudurog agad siya pagka kinakain ko. Actually, so far, ito yung pinaka nagustuhan ko sa food.
Dahil so far, di ba kapag sa mga kanin, mayroong mga halo-halo. Ito, naka-separate siya. Steam rice siya, tapos yung curry. Gusto ko ganitong option. Okay, so tikman naman natin tong truffle soup. Do pangit yung angulo natin kasi napakaliit lang ng table. Sarap. Sarap. Ang sarap. Satisfy ako. Parang cream of mushroom. Do, ay, meron siya pa bread. Dip natin. Wow, bread! I have 2 bread. No. So, i-dip natin. Yan yung naging choice pagkain, guys. Like may touch ng lasa sa atin sa Philippines. Nag-enjoy ako ngayon. Kasi yung kanin type ko. Usually kasi yung kanin nila may halo. So, okay siya. So, try natin to. What is this? This is the kebab. Kebab. Kebab on the yogurt. Oh. Ayan, kebab on yogurt daw. You get it, so many. Yes. And rice, if you want rice. Let's taste it. Okay yung sauce. Okay yung sauce niya, guys. Parang medyo vegetarian something. I mean, yung mismong sauce. Lasong-lasa mo yung spices. Yun nga lang, hindi ko ma-explain kung ano yung mismong meat niya. Pero okay naman siya. Parang pagka kinain niya siya, parang may certain aroma, may certain taste kayo malalasahan. I'm telling to my viewers that I like this setup more because the rice is separated from the meal. Because usually, when I order food, it's already mixed. Okay. I want like separate first. In India, most of the time we have the combos also with the curry, rice, and the bread. Like for example, I ordered meal in KFC. The rice, there's a mix of something inside already. I want separate first. Yeah, the separate is much better. Literal guys, nagustuhan ko talaga. Ang sarap talaga niya. Though, medyo mahal lang ha. Medyo mahal. At least medyo malapit-lapit sa panlasa natin. And let's try this one a little bit. Wait, so guys, tapos na akong kumain at tapos na din si Kuyang kumain. And yun nga, umalis na siya. So ibig sabihin ako pala talaga magbabayad ng bill ng lahat. Do okay lang naman sa akin ha. Don't get me wrong. Kaya lang kasi usually nasanay ako Southeast Asia kapag kunyari may mga tour na what do you call this? Kapag may tour, merong separate na parang billing sila gano'n na para sa sila ng restaurant, ganyan. So dito tayo pala. So at least aware ako ngayon. Aware na ako ngayon. And sinasabi ko lang to para aware din kayo na ganun din pala ang nangyayari sa inyo pagka nagpunta kayo dito. Like, sabi din niya sa akin, normal din daw yung tipping dito. Tipping, yung pabibigay ng tip. Kaya pala, nung kahapon, kapag ka nakikita ko, nagbibigay naman ako ng tip. Though hindi ganun kamahal, hindi ganun kalaki. So, ganun pala dapat. Magbibigay na may price na parang minimum. So, parang 300 daw minimum. Yun ang sabi niya. And feeling ko naman okay naman, napabait naman siya. So, at least alam niyo, 300 rupee, yung minimum, okay? So, ganun. And I expect na bukas, ganun din pala pagka lunchtime at sa Jaipur, ganun din pala pagka lunchtime. So, kailangan ko mag-withdraw kasi ang budget ko para sa akin lang. Okay? So, ngayon magbayad na tayo, then we'll go na sa ating next destination. So, ayan yung bill natin. So, 2,183 pesos. I mean, rupee pala. So, ano pala guys, hindi naman pala tayo lang pala yung magbabayad. So, yung mismong store na yung nagbayad para sa kami. So, ganun pala ang atake dito. Kapag ka nagdala siguro sila ng guest, libre na sila, ganun ang klase. Okay, so bayad na tayo. Okay guys, so ngayon, nandito tayo ngayon sa Ugrasenti Bayoli. So, ayan, itong place na to is kilala to sa social media na ang nagsasabi ay kapag daw nagpunta kayo dito, is makikita nyo yung mismong parang reservoir ng water. Tapos, may story dito na nakaka-age daw. Kapag ka nakita nyo, ayan, ito nga. Ayan, this one. Tingnan nyo. Ayan, oh. Wow. This is the one that I'm saying. Yes. Wow. So, there's no anymore? There's no water? Ayan, so nakaupo lang kami dito. Ayun, as you can see, may mga tao nakaupo lang. So, parang ano lang siya sa atin. Parang parke lang. Parang gano'n na lang na level. Tapos, ayan, makikita nyo, meron diyang mga gano'n, no? Yung mga ganong side. Though, may harang. Dati pwedeng maglakad-lakad dyan, pero ngayon may harang. Plus, nakikita nyo yung nasa baba. Yan. Ano yan? Water reservoir yan. Kapag ka rainy season, isa umaangat daw yan. Plus, side na yan, is pinaniniwalaan sa atin sa Pilipinas. Like, yung mga nakakaalam na mga nakakapagbasa ng artikulo sa internet. Ay, yan daw ay pagka kunyari, merong gustong magpakamatay para may chismis about dyan. Ito daw ay nakaka-hipto mismo
ganong level. Hindi ko alam kung tama ang Tagalog ko kasi ang aking kasamahan dito na nasa likod ay itinatama ako na hindi daw iyon totoo. Pero yun kasi ang ating nalaman sa mundo ng internet, di ba? Yan, natigan nyo. Di ba, lahat ng tao nakatingin lang dyan kasi maganda siyang tignan. Though, nung una, hindi ko na-imagine na ganito ang itsura niya. Akala ko nung una parang light lang, gano'n. Though light lang naman yung color niya, pero ang init sa paningin. Nung una, akala ko parang kapag dito parang malamig tignan, ganyan. Though baka dahil summer lang din. Ayun yung tubig. Gusto ko sana abutan na umaangat yan. I mean, parang nakaangat siya pero hindi eh. Okay, so ganun lang kadali. Let's go na. Tayo na umalis. At pumunta na sa susunod na destinasyon natin. Let's go! Akala ko nung una sa highway to. Hindi pala siya highway. Nakatago pala siya. Ganda guys. Though pang muni-muni ang levels. Ganun. Pero saglit lang ako nagpunta doon. Wala pa ata akong 20 minutes. Okay, so ngayon ang ating last destination dito sa New Delhi. Tour natin for today's video is dito sa Gandhi Museum. So libre lang entrance dito. Walang entrance fee. So let's go! Let's go, let's go! Explore! Parang lawak May museum shop doon. May magandang place dito. Tapos ayan, tara't pumasok. Sana malamig. Para ako grabe. Too much information. Kasi guys, puro nga tayo curry, di ba? Ayan, si Mahatma Gandhi. Dito siya nag-spend ng last few days niya dito sa Earth. Grabe naman Mahatma Gandhi. Ba't hindi naman sa mall? Joke lang. So ayan, dito pala siya. Kilala ko si Mahatma Gandhi. Pinag-aaralan namin niya ng high school. Picturean ko ha, para meron akong remembrance. Wait lang, antayin niyo ako. So in case, if hindi niyo alam, si Mahatma Gandhi, siya yung tao sa lahat ng pera sa India. Plus, siya yung father of nation ng India. Mahatma Gandhi himself spent his last few days here. Ayan. The walking stick. Ayun yung mga cutlery niya, yung walking stick, yung reading glasses, gardening tool. Wow! Gardener pa siya. So ayan, guys. Dito sa area na to, yung information sa buhay ni Gandhi. So lahat ng mga gusto niyo malaman about him, kung interesado kayo sa mga ganyang klaseng mga historical facts about Mahatma Gandhi, this is the best place to go, guys. Go here. For the go. Naka-bedridden na siya niyan. Tapos ito sa side na to, Diyos ko, si Mahatma Gandhi nakikipag-checkahan pa dito. Grabe naman ako. Ito pa, Diyos ko, si Mahatma Gandhi nakikipag-checkahan. Uy, ang sarap naman yan, Mahatma Gandhi. Ano ba yan? Coffee ba yan? Uy, naubos na yung food. Oh, ito yung mga pinuntahan ni Mahatma Gandhi. Dahil naman na napuntahan. Buti ko napunta ka na London. At least alam natin ang facts about him. Oh, tignan nyo, malungkot siya dito. So yun guys, dito pala binaril si Mahatma Gandhi. Like literally, dito mismo sa building na yan. I mean, dito mismo sa area na yun. Tapos dun siya yung last few days and hours. Excuse me. Ayan guys, nakikita nyo. Yung mga footprints na yan. Ayan, nakikita nyo nasa baba. So dyan, magdadasal si Mahatma Gandhi. Naglalakad siya dyan. Plus, ang haba ng nilakad ni Mahatma Gandhi. Grabe naman yan. So, ibig sabihin, susundan ko yun. Pero konting realization check. Ngayon ko lang naalala na si Mahatma Gandhi pala, hindi pala parang inaaral before ko siya naalala. Dati kasi nung uso yung Twitter, dati nung padamihan ng tweets, ewan ko, taong grade 7 ako, mga 2012, mga ganong level. Lagi ako nagsa-search, inspirational quotes to tweet, parang ganon. Inspirational tweets, motivational tweets. Tapos, doon ko pala nakilala si Mahatma Gandhi kasi kinakopy ko yun, saka ko tinitweet. Para kunyari ako nag-tweet nun. Pero, kinikredit ko si Mahatma Gandhi naman, nasa baba. Yun. Okay, so doon ko lang siya naalala pala. Hindi pala dahil sa naaral ko siya dati. Mahatma Gandhi, lang naman ang nilakad mo. Oh, so, ayan, dyan pala ata. Dyan ata sa ano na yan. So, there, Mahatma Gandhi was killed there? Yeah, he just went for the... Oh, on that side. The guy killed from that part. That part. He was shoot from that side. So, doon, yung tao, binalto. Many people here when he was killed. Actually, the people are coming here for the prayer with him. Okay. So he's also So here- like a guest. Guess. So they are sitting in this garden. And suddenly he just takes the gun out and shoot. Boom, boom. Oh. Boom, boom. Yeah, boom, boom. Boom, boom. Okay, so doon. So, this area was a prayer area before. Yeah, absolutely. Okay. Grabe, parang mansion naman yung kay Mahatma. Grabe na, wala naman sa attention. Ganda kasi, tignan nyo, Ganda. Wow. So sad. He used to sit there. There? This is the place of his. He used to sit there and rest of the people are sitting here and Mm. listen. You can see in the painting as well. The two ladies are sitting and he's sitting in the front. Okay. Mahatma Gandhi was, died because of oldness. No. Yeah. Tingnan mo, mali pala tayo guys. Akala natin sa katandaan namatay itong si Mahatma Gandhi, nung pala binaril pala to. So guys, ayun na nga.
Umiepekto na nga ang mga kinain natin guys. Sumasakit na nga aking tiyan. Nag-CR ako. Alam niyo dito sa Gandhi Museum, napakaraming CR dito pero lahat sila, alam niyo yung tipong uupo lang, Indian toilet ata style nun. Yung walang kubeta, yung tipong uupo ka tapos walang bidet. Hindi ako guys, pag walang bidet. So ngayon, naghanap ako. Meron silang yung parang built-in dun sa mismong toilet. Pero, ganyan, wala namang tissue man lang, ganyan. Tapos wala man lang kung ano-ano. Eh, wala na ako talaga eh. Ay, pasensya na nga pala sa mga pasensya na sa mga nanonood na kumakain dyan. Pasensya na ha. Gusto ko lang maging transparent sa inyo na if ever pagka pupunta kayo dito is meron mga toilet dito pero iba mga naka-Indian style at yung iba naman is walang bidet. Nakalimutan ko kasi yung bidet ko eh. Pero nakalimutan ko, hindi ko nadala dito. Okay, so tapos na ang tour natin at ngayon ay papunta na tayo sa Agra. Then from here sa New Delhi o Delhi area is papunta sa Agra is 4 hours. At mamaya ipapakita ko pa rin sa inyo kung ano yung parang transition, kung ano nga pang itsura ng Delhi kumpara doon sa Agra. Okay? Yun ang gusto ko sa inyong ipakita. Maraming salamat at huwag muna kayong mag-out o huwag muna kayong mag-exit sa video na to kasi ipapakita ko pa sa inyo yung papunta doon sa hotel natin or kung ano yung mga kaganapan para aware kayo kapag ka magbubook kayo ng same tour sa akin. Okay? Wait lang. Tignan niyo may nag-aaway. Wala, gusto ko lang sila videohan guys. Grabe. Nagsisigawan na sila dito. Ayan o. Away. Okay, so sa Bay 5 daw, i-stop daw yung car muna, tapos CR break, ganyan. Kung gusto daw mag-tea, mag-coffee, ganyan. So, meron naman palang stopover. And alam nyo, ang layo pala talaga ng Agra, guys. Like, literally. Oh, kala ko parang SLX S-Lex yung itsura. Parang bangke-bangketa lang pala, guys. So, mag-stop muna tayo dito. And, grabe, yung lugar ng Taj Mahal ang layo. Literal. Ayan o. Dito lang pala tayo i-stop. Ayan. Wow, 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 wow. Yay. Here, diba? Let's stop and over. Stop and over. Okay guys, so after 2 hours, dito na tayo, malapit na tayo. 8 minutes na lang nakalagay dito mismo sa Google Maps nila. Grabe, ang layo pala talaga. Like, tinignan ko ulit sa mapa ngayon. Like, from there, mismo sa mismong home at F37 na place natin sa Delhi, going here is 3 hours and 18 minutes. Though sabi nila 4 hours daw, siguro kasama na yung traffic doon. Di ba? Ang layo. Ang layo talaga. So ngayon, tara, papakita ko sa iyo mismo muna ang mismong pagbaba natin doon sa mismong Agra, doon sa Double 3 na binok natin. And sa separate na video ko, ipapakita sa inyo ang room tour and hotel tour. Alam niyo yan, separate yun. Gusto ko solo na vlog yun. Yan, ang tahimik niya. Super tahimik niya guys. Like tumatango lang siya, ganun. Okay guys, so dumating na tayo dito ngayon. Tara, mag-check-in na muna tayo at babalikan ko kayo mamaya. Ayun na tayo sa hotel natin, Double 3 by Hilton. Hello guys! So ngayon, ayan, nandito na naman ako sa hotel natin. And actually, after a few days bago ko na-film itong mismong outro na to. At ngayon, gusto kong i-share sa inyo yung aking thoughts about tour for today's video. So, di ba nga, sabi ko nga sa inyo, itong tour na to ay 3 parts. So, first part is New Delhi or Old Delhi. Second part is all about Agra. Then third part is all about Jaipur. So, itong video na to is exclusively about Delhi, Old and New Delhi, okay? So, ngayon, i-share ko sa inyo yung kaganapan ngayong araw, kung ano yung mga nangyaring nakita nyo sa mga previous clips. To be honest, itong tour na to, ibang tour guide kumpara dun sa mga susunod na tour guide na makikita nyo. So, parang for me, dito sa Delhi, yung mismong tour guide is parang feeling ko parang medyo nagmamadali siya, to be honest. But, I think dahil mainit, or hindi naman siguro yun yung reason. Pero, guys, yung pinuntahan ngayon is parang ano lang siya, parang mga sundot-sundot lang. Hindi yung tipong i-deep dive nyo. Hindi yung tipong papasukin nyo like yung Spice Market. Kanina nakita nyo, parang ang bilis lang ng clip kasi talagang dumaan lang kami, tapos umalis. Tapos yung mga ibang way naman is parang sumakay kami sa rickshaw, ganyan. Pero hindi yung tipong talagang inikot, yung ganong level. So parang for me, okay naman siya, pero hindi ganoon kasulit itong first day. Sa experience ko, yung may experience ko, pwedeng iba yung may experience nyo, depende sa tour guide, okay? So parang for me, is mas okay yung naging tour ko noong nakaraang araw. So panoorin nyo yung previous episode, yung all about Old Delhi. So yun, kasi iba yun at iba din to. Yun kasi, exclusively lang siya sa Old Delhi. Ito kasi may New Delhi. So parang for me, okay din to dahil mix of both siya. Okay? So, yun yung gusto kong sabihin. Pero, iba yung mga naging focus this time kumpara noon. So, pwede naman mag-request kayo sa tour guide nyo. Pero, siguro, part of me, kaya hindi din ako nag-request dahil napuntahan ko ng nakaraang araw. So, parang yung tingin ko ang naging reason. Kaya, yun, okay naman siya. Yun nga lang, parang feeling ko nabitin ako at namadali ako ng konti. And again, first day pa lang to. Dahil ito nga po ay binuko via Klook. So, yung link ilalagay ko sa ibaba. 3 days, 2 nights, Golden Triangle Tour to, na kung saan iikutin natin ng Delhi, Agra, at Jaipur. Okay?
So, kung i-rate ko yung tour ko for today's video, ay i-rate ko siya ng 7.5 out of 10. And I think, kaya siya medyo bumaba ng onte kasi parang feeling ko na madali ako ng slide. Though, siguro, dahil ano ko din yun, parang pumayag din ako magmadali dahil aside from naiinitan ako, is nakapag-tour na nga ako dun sa Old Delhi. Pero para kasi gusto ko siyang i-deep dive ulit. Parang gusto ko ulit bumalik dun sa Spice Market, tapos mag-explore, ganyan, pero hindi ko siya nagawa. Okay? So, yun lang naman guys. Again, napakadami pa mga susunod na episode about dito sa tour na to. Panoorin nyo ang susunod na episode which is focus siya sa Agra at sa Jaipur, okay? And so far, yung tour naman kasi na to, sulit dahil talagang may mag-guide sa inyo, meron sa inyo maghahatid, magsusundo, lahat, meron mga patubig, ganyan. And car, meron kayong private car. Though, kung kayo ay magtutour na mas madami, siguro, poprovidean kayo ng minivan or van, ganyan. So, yun na lang. Abangan nyo na lang yung mga susunod na video. So, worth it pa rin siya for me. Kasi ngayon, sa mga oras na to, ay natapos ko na yung 3 days. So, late ko kasi itong na-shoot. So, worth it siya. Okay? Worth it. Abangan nyo na lang yung mga susunod na ganap natin. Okay? So, yun lang. Thanks!